Yung pong wala pong malinaw na plano hanggang ngayon, hindi pa raw po force evacuation. Wala pa rin pong force evacuation ngayon sa Israel, no? Kaya sabi ko nga, talagang ibang klase. At yung media po natin, para pong walang nangyayari, buong mundo po, buong mundo po, nakatutok sila dito. Happy birthday, Inday Bidak. Magkasunod pala tayo ng birthday halos. Nakatutok po ang buong media ng buong mundo sa nagaganap po sa paulanan ng missile ng Israel at ng Iran. Samantalang ang Pilipinas na napakaraming OFW, no? Hindi lang po sa Israel, hindi lang po sa Iran, sa buong Middle East. Parang hindi po pinag-uusapan ng media rito. Grabe, no? Takang-taka talaga ako sa media. Alam niyo ang media natin, may kakaibang may kakaibang hulog eh. May kakaibang dating eh. Ang buong mundo po pinag-uusapan na yung kaganapan diyan sa Middle East. Dito po, no? Dito po sa atin, parang wala po nagaganap. Impeachment po pinag-uusapan. Yung AI ni Bato ang pinag-uusapan. Yung mga spokes kung ano-ano po mga pinagsasabi. Nakatutok pa rin sa paninira sa Duterte. Ang media natin. Grabe, walang pakialam sa mga OFW. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Bakit parang nagtatanong ka? Ikaw ba si Badong? Parang yun yung gustong sabihin ni Jack Alipores. Okay, pag-usapan natin mga kapatid. Unahin na natin kung ano po yung naritong nauna. No? Katulad nito. Sinakyan na naman ni yung mga spokes. Sila na gumagawa ng balita tapos sasakyan ng spokes ng iba. 'Di ba? Katulad po nito, si Auntie Claire, sinakyan po yung sinabi ng spokesperson Antonio Bukoy ng prosecution, no? Na makakaapekto raw po pag hindi na tapos ng mabilis itong impeachment kay BP Sara ay makakaapekto sa ekonomiya. Tama po 'yun. Kaya nga 'di ba? Tama naman 'yun. May malaking epekto 'yan. Pero ang sinasabi ni BP Sara, wag ako ang gawin ninyong dahilan kung bakit bagsak ang ating ekonomiya. Wag ako ang gawin yung dahilan kung bakit walang pumapasok na foreign investors. Ibig bang sabihin sa 3 taon ni BBM, nung bati pa sila ni BP Sara, maraming pumasok na investors? Kung Duterte po, si BP Sara po particular, ang dahilan, yung ginagawang delay daw di umano. Yung di umano ginagawang pagde-delay na Senado, nakakasama sa pagpasok ng mga foreign investors. Ibig nyo sabihin, before i-delay ng Senado, okay yung foreign investors natin, tuloy-tuloy, maraming pumapasok? Hindi po, di ba? Yun Kasi kung isisisi nyo kay BP Sara yan, o sa pagde-delay ng impeachment ni BP Sara, ganito sana yung senaryo. Pasok ng pasok yung foreign investors bago nagdeklara si Chis Escudero na muna natin yan. I-return natin yan. Kasi punong-puno kayo ng punong-puno kayo lahat ng panlilin lang sa mamamayang Pilipino. Yun yung problema ninyong lahat. Nililin lang nyo yung mga taong bayan. Wala namang, in fact, pababa po yung mga foreign direct investment buhat po ng umupo si BBM. Ang dalin lang naman pong ipakita yung facts Ang sinasabi nyo, ayon sa ganun, ayon sa DBM, ayon sa...
ADB, ayon, simple lang po. Ipakita ninyo na lumalaki yung foreign investors. Yung mga kapitbahay natin na hindi umikot ang leader, hindi nanligaw, pinag-igi lang nila yung kalagayan nila sa bansa nila. Yung mga malalaki pong nag-invest, katulad po ng Apple, ng Microsoft, ng Google, $1 billion pong ini-invest. Saan po sila nag-invest? Sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore. Buong Southeast Asia po, nag-i-invest tong malalaking investor na to ng US. Tanging iniwasan yung Pilipinas. No? Sino ba may kagagawan dyan in the first place? Sino po ba yung may kagagawan na pasamain si Vice President Sara Duterte? Pasamain si Tatay Digong? Hindi po yan kagagawan ng mga Duterte. Yung mga tao pong halos walang proyekto, yan po yan. Tandaan nyo po, pag talagang walang may pagmalaking proyekto, manira ka na lang. Dalawa po para may angat mo yung sarili mo, di ba? Payukuin mo o paluhurin mo yung mga tao, angat ka kagad. Oh. Ikalawa, yung talagang iangat mo yung sarili mo. Kumuha ka ng hagdan para umangat ka, tumuntong ka. Pero ang pinakamasama pong pag-angat sa sarili, kung paluluhurin mo ang lahat at ikaw nakatayo, nakaangat ka nga. Pero, yun yung ginagawa nila eh. Sinisiraan nila yung Duterte para magmukha silang mas magaling kaysa sa dating administrasyon. Panay-paninira. Oh. Wala pa ba sa inyo na nakakaintindi? Buhat nung siniraan nyo yung mga Duterte, ano na kayo? Natalo na kayo sa eleksyon, lagapak na mga rating nyo, wala nang pumapasok na mga foreign investors. Alam nyo, wag nyo sabihin wala naninira nung panahon. Naging tagapagtanggol kami ni Tatay Digong nung panahon na siya ay presidente. Pero ang daling ipagtanggol ni Tatay Digong, alam nyo kung bakit? Hindi namin kinakailangang manloko ng kapwa. Ang dali lang eh. Bakit? Kaya nyo ba to? Kaya ba ni Pino? Kaya ba ng... Sino ba may kakayahan na nagawa ni Duterte? Iisa-isahin lang namin ang ginawa ni Duterte. Huwag na tayong magbulahan. Kayong mga mahihirap ha. Kasi yung mga mayaman, di naman nila naapektuhan yan. Tayong mahihirap, maski kayo loyalista, maski kayo dilawan, maski kayo ay kakamping, tumahimik nung panahon ninyo, sa lugar ninyo. Tumahimik. Dahil nag-war on drugs si Tatay Digong, ramdam ninyo na tumahimik sa bawat lugar ninyo. Ano man ang kinabibilangan nyo, basta kayo mahirap. Bakit hindi apektado mayaman? Pagbaba niyang mayaman, nakakotse yan, pupunta na opisina, mamamasyal, kahit saan. Hindi naman dumadaan sa kanto yan eh. Hindi naman yan dumadaan, lalabas sa looban. Sa eskinita dadaan. Kaya hindi nila naramdaman yung pagkakaiba. Ramdam nila yung pagkakaiba dahil kung magna sila before Duterte malaya sila nakakapagnakaw. Nung panahon ni Duterte wala na silang kwalta, wala na makuha. Kaya ramdam din pala ng mga mayayaman, tama pala. Kaya galit na galit sila eh. 6 na taon silang hindi nakapagnakaw panahon ni Duterte. Etong mga mahihirap naman kayo, hindi ko maintindihan kung bakit nyo pinipeke yung sarili nyo. Tayong mga mahihirap, ramdam natin
Ramdam natin yun. Yung epekto ng ginawa ni Tatay Digong. Ramdam natin na payapa tayo, na may anak kang babae, hindi ka kakaba-kaba, na hindi mo na makita yung anak mo dahil inutusan mo lang na bumili ng kung ano. Nagbubulahan pa tayo sa ganyan. Okay, sabi ni Harry Roque, eto po, pinabulaanan ng pahayag na DOJ na na-deny ang kanyang aplikasyon para sa asylum. Aba, hindi pala na-deny. Ayon pa kay Roque, I'm not surprised that the Marcos Jr. administration, through the Department of Justice, has become the purveyor of fake news. Strike to na ang DOJ Secretary. Una, sinabi niya mayroon daw akong multiple passport. Tama po yan. Narinig natin yan, di ba? Narinig niyo yan, sinabi yan ni DOJ Remulla. Multiple passport may hawak. Hindi naman nila napakita. Ang dali lang pong kumuha ng ebidensya, no? Okay. Ngayon, denied asylum. Ano ito? Nakala pa ang impormasyon sa usapang Martes. Kasi naman, Harry Roque, Attorney Harry Roque, bakit ngayon ka lang sumagot? Ang tagal nila sinabi yan. Na na-deny ka. Nabalita na sa media lahat yan. Na-deny ka eh. Ngayon ka lang sumagot, hindi ka pala na-deny. My trip to Germany was a pre-planned activity together with Maharlika. The visit was upon the invitation of Filipino community in Germany. Sana may nag-iimbita rin sa Birada Aguila, no? Wala ba mag-i-invite sa mga Birada Aguila na pumunta naman dyan sa Germany, sa Europe? Kasi pag may imbitasyon kami, pwede kami mag-apply ng ano, di ba? Mag-apply kami ng visa. Alam niyo, tuwan-tuwa kayo, ganito suot ko. Ganito po pag Dehin Goli. Okay, ito po. Sabi po ng spokes ng yan lang po reaction natin kay Harry Roque. Sa susunod, pag inatake ka Roque, sagutin mo agad. Pati kami naniwala na na-deny ka eh. Di ba kayo naniwala na na-deny? Deny na yung application niya? Oh. Sana sa susunod, Attorney Harry Roque, pag pinipake news ka, sagot agad para pati kaming mga supporter ni Tatay Digong, alam namin na fake news pala yun. Mabilis sana yung ano. Ngayon yun lang ba nakita to? Suot ko to sa brigada 2 araw. Wala ba? Anak ka ng tatay mong bisnak, ang tagal-tagal mo na wala kang... Okay. Ito po, ang sabi ng... hindi ko lang alam kung pogi ba o maganda to. Pero pogi talaga yung spokes ng impeachment court. Ayon po, no? Pinagsabihan po si yung mga attorney at mga spokes ng prosecution. Maganda po, very practical po to. Dapat yung energy nila sa pagkikriticize sa korte ay ginugugol nila doon sa kanilang kalaban. Tama po yun. Nakita nyo naman. Ngayon na ano ko na po, no? Yung hindi po pag ano, yung hindi pala nila na-receive lang yung kopya. Pinapaliwanag po nito ni Attorney Tunggol, Reggie Tunggol. Ito po yung spokes ng impeachment. Tama po yan, may spokes din kayo dapat. Nakakasawa ng pakinggan si Chis Escudero. Monotonous kasi si Chis Escudero. Masasabi natin na ganyang mga palanaw, ayun, di ba? Okay. Kasi pwede pala nilang gamitin yung, kaya pala nila hindi, kasi nagtataka ko nung inopen niya ng mga kasama ko sa Birada, bakit hindi tinanggap? Ano yung purpose? Talaga nagtatanong ako sa kanila dahil hindi ko alam.
Yung pala, pwede pala yun na, bakit ku-question nila, halimbawa, dumidepensa na. Dumidepensa na si Fortune, halimbawa. Bakit dumidepensa yan? Abogado ba yan? Na-recognize ba namin yan? Kinakailangan pala talaga i-recognize nila. Ngayon ang tanong, bakit hindi nyo tinatanggap ano yung purpose? Ang sabi nito ng spokes ng impeachment court, baka may balak silang i-delay yung proceedings ng korte kasi once na magsalita yun at hindi naman nila nire-recognize, ku-questionin nila. Teka muna, bakit ikaw nagsasalita sa depensa hindi ka naman recognize? Hindi recognize kami kasi ganun. Kaya po pala pinare-receive yan sa prosecution. Ina-acknowledge nila na yung mga abogado ni BP Sara ay ipinakilala sa kanila. Ngayon nga naman, kaya nagtataka ko kung pipirmahan nyo lang, na-receive nyo na binigyan kayo ng kopya, bakit sila hindi nila nire-receive? Ang paliwanag ni Atty. Ruth Tonggol, alam mo naman mga abogado yan di ba? Ako, honest to honest ako bakit nyo hindi i-receive? Pinare-receive lang sa inyo yung mga pangalan. Yung pala, balang araw, pwede nilang questionin yun, to delay. So, hindi po pala totoo na gustong-gusto ng mga to na maapura yung impeachment. May bala pala sila para i-delay. Kita nyo na. Nabibisto na kayo pala ang balang araw magde-delay. Kunwari pa sila forthwith, no? Hindi, pikon talaga sila basta kadikit ng mga Duterte. Kita mo yung Duterte yun, ganun din mamaya tatalakayin natin yan. Isa pa. Inuubos ninyo yung panahon nyo sa pag-criticize sa korte. I-criticize nyo nang i-criticize yung korte. Wala po kayong mahihita dyan. Dapat naghahanda kayo. Nakita nyo kung gaano kalulupit yun? Ano pagkakaiba ng prosecution at ng depensa? Tahimik lang po ang depensa. Wala kayong maririnig. May narinig na ba kayo? Nagsalita na ba yung mga Fortune? Yung mga Narbasa? Tahimik lang sila. Alam nyo kung ano raw, si Tonggol na rin mismo. Ang ingay ng mga tao, 10 araw, hindi pwedeng hindi sumagot si BP Sara. Huwag nyong pakialaman si BP Sara. Pwede palang hindi sumagot si BP Sara. Pwedeng ang sagot pala ni BP Sara, ipadidismiss niya yung kaso ng mga attorney niya. Nataplaugan kayo ngayon. Tama yun, sinamon siya. Pero meron sila nakabinbin sa Supreme Court, tandaan nyo. Kasama na sa plano yan. May question na sila sa Supreme Court. Tanim po yan ng mga magagaling na abogado. Kaya, pwede nilang ipadismiss itong impeachment hanggang hindi nare-resolve ng Supreme Court yung legal question nila. Marami. Yung linya ni Bato, hawig dun yun. Pinadidismiss ko tong kaso na to kasi lumabag kayo sa 1-year rule, 1-year ban rule ng pagsasampa ng impeachment. Lahat tayo, alam natin, 4th impeachment yan sinampay. So kung hindi yan ng unang reklamo, ano nangyari dun sa 3? Hindi naman pinapaliwanag. Sabi nga nitong spokes ng impeachment court, si Atty. Tonggol, hindi nyo nga sinasagot Panay kayo press con. Sinagot nyo na ba kung bakit? Kung bakit port complaint yung inyong ipinasa?
Hindi nila sinasagot, iniikutan nila. Kaya legal question po yan. Okay, punta tayo rito kay ano. Bibitin ko lang kayo. Comelec cancels Duterte Youth Party List registration. Nakakatakot to kasi inaksyonan nila yung reklamo noong 2019. Nakakatawa yung reklamo ng 2019 eh. Ibig sabihin, tapos na to naganap na. Ibig sabihin, noong 2019 pa lang, pinadidisqualify na yung Duterte Youth. Imaginein po ninyo, no? Forthwith. Ito po yung laman nung 29. Ang kinakatwiran ng Comelec, pwedeng aksyonan yan ngayong 2025 kasi hindi naman time-bound yung reklamo. Sige, pakinggan muna natin sila. Ibig sabihin, kung hindi time-bound yung reklamo, pwede nilang pagpasyahan ngayong 2025 yung reklamo ng 2019. Pinadidisqualify ng 2019, hindi nila dinisqualify, nanalo, nakaupo. 2022, nanalo, nakaupo. 2025, nanalo pa rin at mas marami ng seat ang napanalunan pero ayaw pa upuin. Ayaw panumpain. At nagpasya na kanselado ang inyong registration. Una, dahil daw dito sa mga inireklamo ng 2019. Ano-ano ito? Its nominees were ineligible under Party List System Act. Hindi raw eligible yung mga nominees. It had no genuine intention to represent the youth sector. Wala raw. Paano nyo nalaman? It promoted or advocated violence. Talaga? Miss Judge, thank you very much sa 100 pesos na pangkape. It was supported by National Youth Commission. Its registration bid was merely an attempt to mock the electoral process. Kita nyo po, nakakatawa po yung mga reklamo. Hindi po seryoso yung reklamo na yan. Para aksyonan nyo in favor niyan. Totoo ba na nagpo-promote ng violence yung Duterte Youth? Narinig nyo ba na pagbabarilin natin yung mga yan? Tindi, no? Ang tindi nyo, Comelec. Wala akong nakita dito sa mga reklamo na to na seryoso to. Comelec. Sino kayo? Para pagpasyan yan. Ikalawang sinasabi ng Comelec. Tinitechnical nila kasi hindi raw nakapaglabas sa dyaryo. Wala daw sa dyaryo. Wala sa dyaryo? Ano wala sa dyaryo? Hindi raw nilabas. Parang may hindi nilabas yung registration ng ano. Eto lang Comelec Ganito po kami nabubuhay sa demokrasya. Dalawa lang kayong magpapasya, 2-1 eh. Ang score, yung isa hindi pa, tatlo na lang sila. Imagine niyo tatlo silang magpapasyang commissioner, tatlo. Yung isa hindi pa nila napaniwala. Ibig sabihin, dalawa lang po yung bumoto out of tatlo. Para yung Duterte Youth ay yung registration nila ay matanggal o mapawalang visa, makansela yung registration. Tatlo silang bumoto, yung isa hindi pa nila nakumbinsi. Ibig sabihin, majority by the vote of one. Isa lang po ang lamang. Ilang milyon po ang bumoto? Dalawa kayong masusunod, tatlo na lang kayo, hindi nyo pa nakumbinsi isa eh. Tapos sasabihin nyo sa 2.5 million na bumoto na babaliwalain namin yung boto nyo. Alam nyo po sa demokrasya, hindi po ganyan. Di ba? Kung hindi nyo napagpasyahan at bumoto yung tao, kasi bakit po? Pinaboto nyo yung tao eh. Shade-shadean namin eh. Comelec, makinig kayo. Sino naglagay ng Duterte Youth? Kami ba? Tinatakan ba namin na may dala-dala kaming pantatak na Duterte Youth? Nasa balota ang Duterte Youth. Kung nasa balota yan, kaya namin binoto yan. Sino naglagay ng pangalan nila?
kayo. Imagine, i-disenfranchise nyo kami. Isa lang po, hindi po senador yan na pwede kang bumoto ng marami. Kung hindi nyo nilagay yung Duterte Youth, Duterte party list pa rin ang iboboto namin. Pagpipilian namin yung iba. Yung 2.5 million, boboto po ng Epanaw, boboto po ng PPP at iba pang party list. Pero pinagkaitan nyo dahil ang gusto, binoto na nga Duterte Youth eh. Wala pong katwiran yan. Sinasabi nila kulang ng mga papeles. Alam nyo po, halimbawa, na-hire kang teacher, nagtuturo ka na. Ma'am, yung sinabit mo palang birth certificate, Xerox lang. Tatanggalin mo na dahil nagtuturo na siya, dahil Xerox lang. Hindi. Ano sasabihin mo sa kanya? Pwede ba ma'am magpasa ka ng original? Yes po. Akala ko original yung pinasa ko. Ganun lang po, technicalities lang. Wala naman po. Wala akong makita. Comelec, wala akong makita para maaring abogado kayo. Pero kung ganyan po ang mga abogado, pipiliin ko na lang na maging pangkaraniwang tao lang. Ano ang pangkaraniwang tao? Botohan. Sino magpapasya sa botohan? Yung binoto ng tao. Yun ang makapangyarihan. Election tong pinag-uusapan eh. Kayo po, commission on election. Hindi po kayo commission on rules. Hindi rin kayo mga judges, hindi kayo huwes. Ang pinangangalagaan ninyo, kunwari kayo ay Department of Agriculture. Agriculture, mga magsasaka, ang pangangalagaan nyo. Kayo po, commission on election. Yung eleksyon ang pangangalagaan nyo. Yung boto ng tao ang pangangalagaan nyo. Hindi yung rules. Ay, lumabag kayo sa rules. 2.5 po bumoto sa amin. Ay, wala kaming pakialam. 2 kami nagpasya. Oh. 2 kayo. 3 na lang nga kayo. Yung isa hindi pa nag-convince. Tapos, sasabihin nyo na mababaliwala na yung boto nyo. 2.5 million kasi nagpasya kaming 2. Pag tinuloy nyo yan, Comelec, kahit ako mismo, magpapile ng impeachment complaint laban sa inyo, magdi-disqualify sa Comelec. Papaturo lang ako sa mga abogado. Mga hinayo pa kayo. Dapat kayo ma-impeach dahil hindi nyo alam ang trabaho nyo. Ang trabaho ng Comelec, igalang ang boto ng tao. Higit sa lahat. Alam nyo ba yun? May rules kami. Utot nyo. Sinabi ba sa rules nyo na i-disregard yung 2.5 million na boto dahil hindi nasunod? Kawawa naman kami, hindi kami nasunod yung rules. Impeachable po ang mga Comelec. Yan lang po, mga commissioner po, ini-impeach po yan. Supreme Court, President, Vice President, konti lang po yung mga ini-impeach. Pagkakaitan nyo yung mga tao, kaya hindi sila makapag-ano eh. Pero, hindi pa po final yan. Huwag kayong mag-alala. Si Garcia din na nagsabi na hindi pa final. Sino ba mga nanalong na kakampi natin na para meron lang putya. Tayo na lang mga birada. Total, lagi nating guess yan si Cardema eh. 2.5 million, i-disregard ninyo dahil lang sa mga rules na dapat may batas po. Kayo, gumawa kayo ng batas, kayong mga senador at congressman. Ang batas nyo dapat, kung ang Comelec, alimbawa, hindi nila na-disqualify, kasama doon sa balota, kasalanan nyo na nila yan kung hindi talaga dapat. Kasi pinaboto nyo yung tao eh. Halimbawa po, eto hindi naman sa pag-ano, halimbawa po,
dinisqualify nila yung Duterte Youth. Wala doon ang Duterte Youth. Boboto ba tayo ng mamamayang liberal? Boboto ba tayo? Ako kasi hindi ako nakaboto. Hindi ko alam na mayroon pa sa likod. Hindi ako nakaboto ng party list eh. Pero kung boboto po ako, naalala ko, sino nga pala binoto kong party list? Bakit wala akong binotong party list? Yung pala nasa likod, pasensya na po kayo. Pero kung boboto ko, it's either ipanaw siya. Baka magalit si Kyrie. Ipanaw tsaka Duterte Youth lang kung anong unang makita ko kako dito sa dalawa na to. Halimbawa po, tinanggal nyo yung Duterte Youth. Boboto ba yung mga Duterte ng akbayan? Hindi naman eh. Boboto ba yung mga Duterte ng tingog? Hindi rin. Boboto rin kami ng Duterte party list. So kung i-disqualify ninyo yung boto ng Duterte Youth, meron pa rin kami magiging congressman sana. Kung maaga nyo silang dinisqualify, hindi siya nila nakalagay sa balota. Diba? Yun yung nakakaasar eh. Nilagay nyo sa balota, tapos gagawan nyo ng paraan para hindi makaupo. Pero naniniwala pa rin ako kasi ka-announce lang ni Garcia, biglang sinasabi, hindi pa po yan pinal. Ano po ibig sabihin nun? Babalik ta rin nila dahil mayayari sila eh. Ang ingay pa naman ni Cardema. Dalawa silang respisyo. Punta po tayo rito sa iba pang balita. Vice President Sara Duterte's political capital may be considered by senator judges during official impeachment trial according to Attorney Tranquil Salvador. Ito po si Tranquil Salvador, defense lawyer po to ni Renato Corona. Kaya nakita niya po to eh. Yung mga judges, bilib po ako sa mga taong ganito kasi hindi po sila yung mga tokis-tokis. Gusto ko yung mga taong katulad ko nagsasalita ng katotohanan. Anong ebidensya? Anong ebidensya pinagsasabi nyo? Di ba sinabi ko na to, yung dalawa nating nakita na impeachment court, hindi po na nagbatay sa ebidensya. Nagbatay yan sa pagkampi nila kung sino yung kakampihan nila. Ang pinapaliwanag ni Tranquil dito, yung siyempre very popular si Pinoy at that time. Kasi simula pala ni Pinoy. So matindi po yung pagkampi ng mga impeachment senator judges kay Pinoy. Ngayon, ganito rin po yung kay BP Sara. Ayokong magsabi, ebidensya, wala ebidensya. Ang impeachment, political po yan. Ang impeachment natapos na noong midterm election. Yung 18.5 na boto, hindi po yan dahil nakakita sila na walang matinding ebidensya. Kung dalawa lang ang pumasok sa atin, putya, hindi 18.5 yan. Hindi papansinin yan. I-re-reject yung sinasabi ni Bato na dismiss. I-re-reject yan. 18.5 yan. Baka 18.2 lang yan o 18.3. O 19.3 pala. Mahina ako sa math. 23 pala. 20 in favor na ituloy ang impeachment. 3 lang yung i-dismiss. Lagi po yan. Yung 80 na yan, resulta po yan, hindi pa naman nila tinatalakay yung ebidensya. Yan po yung kinoconsider nila yung popularidad ni BP Sara. Magiging future president to. Willing ba ako nakalabanin to ngayon? Okay. Sa kaso naman ni Chis Escudero, kinakailangan ko ng boto ng mga to dahil
Gusto kong tumakbo pa na Senate President eh. Immediate yung kay Chis Escudero. Kaya naniniwala ko sa mga taong ganyan. Hindi yung dapat impartial tayo. Lahat kayo, meron kayong pinapanigan. Yung interest nyo. Hindi tao. Ang mga senador, hindi yan tao yung pinapanigan nila, yung interest nila. Okay. Dahil maubos na oras natin, isa na lang. Ito po. Sinabi po ni BP Sara, dito nagre-react sila sa sinasabi ni Karen Davila. Guess niya to si Araw. Ito yung mga sa journalism, professor ng UP. Kaya ako walang kabilib-bilib dito sa mga professor. Hindi nila naunawaan hanggang ngayon. Kasi daw, ang mga tao raw, hindi na raw ngayon tumatakbo sa mga traditional, sa mga media. Kung magse-search sila sa balita, hindi na raw media ang tinitignan nila. Hindi na Inquirer, hindi na ABS-CBN. No? Dito na raw sa mga AI-generated news, sabi ni Karen Davila. Hindi ba delikado yan? Mga ganun-ganun na usapan, di ba? Oh. Tapos, siyempre, sasagot naman yung professor. Kaya nga, dapat, bata pa lang, sa high school pa lang, sinasabi na natin, meron na, ipasok na naman sa curriculum sa DepEd. Wala na, alam nyo solusyon nyo sa lahat, ipasok sa curriculum ng DepEd. Wala tayong pagmamahal sa bayan, yung West Philippine Sea, ipasok natin sa DepEd. DepEd kayo ng DepEd, hilong-hilo na yung DepEd sa katatanggap ng mga gusto nyo. Meron pa nga nung araw nagtatawanan pa Doon ako nabuisit Sabi yung sa kagat ng aso, may gusto silang ng mga anti-rabies. Pasok na naman sa DepEd. Kaya maganda yung DepEd ni BP Sara magmula ngayon, tigil-tigilan nyo kami ng kapapasan sa trabaho nyo. Biruin nyo yun, may anti-rabies campaign, gustong ipasok sa DepEd. Ang malupit nun, narinig ko sila, nagtawanan. Ipasok na natin yan sa DepEd, tapos nagtawanan yung mga iba't iba. Ibig sabihin, ang tingin nila sa DepEd, pasahan ng kanilang mga trabaho. Pasahan ng kanilang mga trabaho nila. Kaya kita nyo, DepEd, before BP Sara, DepEd yung mismong nagpapainom ng mga di ba yung dengbak siya? Sa DepEd pinadaan yan. Wala naman akong problema kung yan po ay totoong hindi po ako anti-bakuna, no? Hindi po ako anti-bakuna. Kaya lang, bakit sa DepEd lahat, pati pagbabakuna? Nung araw na alam ko, sa center di ba nagpapabakuna tayo lahat? DepEd ng DepEd, lahat ng DRRMD, o kung DRRMC, yung mga tungkol sa lindol-lindol, bibilib ka sa mga teacher ng DepEd Biruin mo yung mga volcanologists na yan, ang tagal nilang pinag-aralan yan. May mga masters pa yan para mapag-aralan yung mga ng lupa. Pucha, pinag-seminar lang yung mga teacher ng DepEd Alam na ng mga teacher kung anong gagawin pag mga lumilindol NDRRMC, DepEd din. Tapos magtataka sila ngayon, bakit kaya mababa ang kalidad ng edukasyon natin? Puta, lahat ng mga kampanya nyo, DepEd nagdadala No smoking, DepEd. Anti-drugs, DepEd. Lahat. Panay DepEd. Kaya kita nyo sa mga classroom, di ba? Meron dong mga anti-smoking, hilong-hilo yung mga bata. Kaya sabi ni BP Sara, linisin yung mga classroom. Kung ano-ano yung nakikita ng bata, hindi makapag-focus sa pag-aaral. Kung nagtuloy-tuloy lang, hindi lang nila inintriga si BP Sara, doon ang patungo tayo Focus lang ang DepEd sa edukasyon. Talaga, dumating talaga ang time lahat ng papagawa ng mga lintik na yan sa DepEd. Pati kagat ng aso, puta, anong gagawin?
Volcanologist, ang tagal pinag-aaralan. Pinag-seminar lang yung teacher ng DepEd, alam na kagad eh. Pati rescue. O, di ba mga rescue, paano magre-rescue yung mga teacher? Kaya, imbis na nagtuturo, atinan ng rescue pag may rescue. Okay, hindi po yan ang punto ko. Mahirap yung madaldal eh, no? Kung saan napupunta. Ang punto ko po, etong sinasabi ni Araw, tsaka ni Karen Davila na dapat ipasok na naman sa DepEd tong journalism, yung magandang pananaw sa journalism. Ang tanong, bakit walang tiwala sa inyo yung mga mamamayang Pilipino? Di ba? Sa mainstream media, bakit walang tiwala? Bakit kitang-kita natin sila Maris Umali sinisigawan doon sa dahig? Bakit pinalalayas yung GMA7 ng mga rallyista nung nasa EDSA kami? Bakit galit ang tao sa inyo? Ang dali lang po eh. Napaka-popular ninyo eh. Oh, kasi masyado kayong bias. Dapat hindi kayo bias eh. Alam kong hindi dapat, alam ko naman na bilang media dapat hindi nyo alam ko na lahat ng tao may bias, pero bilang media dapat nagpapakita kayo ng neutrality. Yung media sa atin walang neutrality. Mga utosan ng mga amo nilang oligarko. Tapos nagtataka kayo, bakit walang tiwala sa inyo? Bakit mas pinagtitiwalaan pa yung mga influencer? Oh, kasi tignan nyo naman, kami bias, kayo din bias. Pero hindi kami nagpapanggap. Sinasabi namin, kami maka-Duterte kami. Kaya pinagtatanggol namin sa Duterte. Kayo nagpapanggap kayo na wala kayong pinapanigan, walang kinikilingan. Pero hindi nyo binabalita yung mga pro-Duterte na mga pangyayari. Hindi nyo binabalita. Halimbawa, ito na lang sa impeachment. Lahat kayo nagbalita ng forthwith. Lahat kayo nagbalita na bakit hindi minamadali ni Chis Escudero. Lahat kayo gusto niyo. Kaninong balita yan? Pabor yan sa mga prosecutor. Bias kayo sa prosecutor. Diba? Pero meron ba nag-question sa inyo? Konstitusyon kayo ng konstitusyon ngayon. Paglabag sa konstitusyon yan. Sabi sa konstitusyon, forthwith. Sabi sa konstitusyon, forthwith. May nagsabi ba sa inyo, sabi sa konstitusyon, dapat si Duterte dito litisin? Sabi sa konstitusyon, mali na dinala si Duterte direkta sa Hague dahil hindi dinala sa wala, tahimik kayo doon. Meron ba nagsabi sa inyo na dapat hindi ilipat yung pondo ng PhilHealth? Wala. Meron bang kumwestiyon sa inyo, nararapat bang magbenta ng ginto? Wala. Nararapat bang ibenta na operation? Wala. Nararapat ba na mangutang tayo na mangutang na walang proyekto? Wala. Nararapat ba ituloy ang 20 pesos na bigas? Gagastos na naman tayo. Ilan lang yung makakabili? Wala. Pero sa mga Duterte, anti-Duterte na gawain, konstitusyon dapat manaig. Puta, kailan nyo pa yan? Si Grijaldo nakulong. Ilang buwan nakulong. Walang kaso. May nagsabi ba ng konstitusyon? Life to liberty. Kinwestiyon nyo ba yun? Binabasa nyo ba sa konstitusyon yun? Katulad ng pagbasa nyo ng forthwith? Binabasa nyo ba yung life right of an individual to life, liberty, and possession? Wala kayong binabasa, no? Yung mga kinokontempt ng mga pro-Duterte, sinasabi nyo ba nilalabag yung constitutional rights nila? Wala. Hindi pinapanumpa yung Duterte yun.
Nilalabag ng konstitusyon? Wala. Tapos sasabihin nyo ngayon, ang may kasalanan, edukasyon, kasi hindi na e-educate yung mga kabataan nang dapat yung mga mainstream media ang pinagkukunan nila ng balita. Utot nyo, matagal na kayong selective. Ang nagtulak sa amin, hindi yung galing ni Badong. Ilan lang nanonood sa akin? 1,400 lang. Kahit na hindi yung galing ng mga vlogger. Kasi di naman umaabot ng 100,000 mga views namin araw-araw. Paminsan-minsan lang. Ang nagtulak sa mga tao na hindi na kumuha ng balita sa inyo, kasi hindi nyo talaga binabalita. Yung marami, very selective. From the point of view lang ng ng hindi pa muna bias. From the point of view lang ng gusto talagang malaman yung balita. Sa inyo ba titingin? Hindi nyo nga binabalita. Katulad ngayon. Hindi natin alam ang nagaganap. Ilan na yun? May Pilipino na ba nasaktan? Ilan yung Pilipinong gustong umalis sa Israel? Wala. Tapos, pag lumabas sa mga pag-aaral ng mga Pilipino, kumukuha ng balita sa AI-generated na Meta, sa AI-generated na X, sa AI-generated na ganun, na chat GPT, nagtataka kayo, sasabihin nyo, kulang sa edukasyon kasi ng mga Pilipino. Hindi. Very impractical na sa inyo kumuha ng balita dahil konti lang yung ino-offer ninyo. 20% lang naman. Hindi naman kayo nagpi-fake news eh. Pero tinatago nyo yung 80% ng balita. 20% lang yung pinapakita nyo. Binalita nyo ba yung na may nilalabag sa konstitusyon, yung pagdadala kay Tatay Digong? Hindi. Pero dito, puta, lahat ng na according sa Constitution, Article 3, Section 55, Paragraph 4, puta, lahat sinabi. Ang lang naman ni Chis Escudero, i-delay niya lang na 1 linggo pa. May Ortiguera, thank you very much sa 50 AED. Yun. Kayo may kagagawan yan. Bakit wala nang tiwala sa inyo? Hindi nga tiwala eh. Walang nahihita sa balita nyo. Okay, last na to. The DFA says 17 Philippine government officials, including congressmen and mayors, are currently stranded in Israel and asking for rescue amid rising tensions from Israel-Iran conflict. Tignan nyo 17 Philippine government officials. 17 opisyal galing sa Pilipinas. Di ko alam kung anong ginagawa nila sa Israel. Pero, ang sabi rito, ito po ay galing sa GMA News. Nagpaparescue sila. 17. Pero ang balita, hindi pa natin ililikas yung mga Pilipino sa Israel. Dapat take some cue naman, no? Yung etong mga Pilipino na galing sa Pilipinas, may babalikan pa sila sa Pilipinas, gusto na nila eh. Ngayon, bakit yung mga Pilipino na naroon, ayaw nilang bumalik sa Pilipinas? Wala talagang kabuhayan dito eh. Ikalawa, hintayin nyo pa ba na mag-request yung mga Pilipino doon na sagipin nyo sila? Dapat gumagawa na kayo ngayon kasi kitang-kita namin eh. Kitang-kita namin sa bombahan. Kahit hindi po pinapakita ng mga mainstream media natin, nakikita po namin sa internet. Nagpapalitan po ng mga missiles yung Israel at Iran. Wala tayong, lahat ng mga gustong tumakas na dyan. Punta kayo rito, maggawa kayo ng paraan. May mga, di ba noon ganyan, nakasubaybay tayo?
panahon nila Silvestre Bello. O narito po yung ano natin, dito kayo pupunta. Tapos dito tayo dadaan. Alam natin yung mga pupuntahan eh. Nakikiusap tayo sa mga combatants na yung mga Pilipino dito sila dadaan, kaya wag bombahan. Makikiusap ka sa limbawa sa Iranian government na pwede ba wag niyong bombahin tong lugar na to kasi dito dadaan yung mga Pilipino. Kaya napapanatag yung mga tao rito. Ang galing. Ilang beses na natin nakita kay Tatay Digong yan. Nagpadala tayo ng mga barko dun. May mga contingency plan. Meron dito lalabas. Meron dito sa kabila. May sasalong mga embahada ron. Eh dito, government official na nagpaparescue pa eh.